Okay, mayong gabi sa tanan. Magasugod na usab kita sa tuang online Bible study. Matag huybis kini siya alas 7 ngadto sa alas 8. Atong milabay nga huybis atong gibalhin sa Biyernes tungod kay aduna kitay funeral service nga atong ginabuhat dito sa Panabo. Aduna kitay usa ka igsoon nga ami adto nas langit ug busa nagaserbisyo kita dito. Busa atong gihulipan sa adlaw nga Biyernes kadto. Ug karon magasugod kita, magabasa ko diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa bersikulo 13. Nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Sa pagsugod magaampo kita. Amahan mo nga Dios, nini nga taknas kagabhion kami magaduol na usab sa imong balaan nga presensya. Pasalamat bisa man sa panahon nga imong gihatag ani kanamo. Nga din kami makapadayon na usab sa pagtuon sa imong pulong. Salamat Father God sa panahon nga imong gihatag ani kanamo. Tudloy kami. Salamat sa imong pagtabang sa imong alagad o bisa man sa imong mga kanakan nga diin positibo sa pagtuon o pagpaminaw sa imong pulong. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Ang tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, atong milabay nga Biyernes man kita nag-tuon adto tungod lagi kay adunay funeral service sa adlaw nga huybis. Atong gitun-an ang arrogance skills, no? O karon nga kagabion atong pagatun-an ang arrogance complex of sin. Now related lamang kini sila, no? Arrogance complex of sin, no? Ug katong sa milabay nga Biyernes, arrogance skills. Now, importante nga atong masabtan kini siya tungod kay kita baya gusto man gid kita nga mahimong madawat sa tubangan sa Dios ang ato ang pagpangalagad. Ug busa importante kini nga mga doktrina sa ato ang kalag nga dapat masabtan nato kini siya. Diri sa arrogance complex of sin, the string of sins that are formed from preoccupation with self and that function together to propel the believer further and further into spiritual failure. So mo ni bantayanan kay naghisgot kini siya mahitungod sa atong kinabuhi nga kung nakita din hindapita sa arrogance complex of sin. Yes, mahimo kita nga naghuna-huna kanunay sa atong kaugalingon, no? Nagawa function kita ingon nga magtotoo nga diin murag self-centered o ang atong kaugalingon murag mao'y pinaka-importante. Now, hinumduman nato mga kaigsuonan, wala man ni siya ibili ang atong kaugalingon, no? Kung hatagan nato bili ang atong kaugalingon, matagak ta din sa approbation loss, no? Murag gihatagan nato og sobrang pagtagad ang atong kaugalingon. Og mahimo kita nga muadto na hinuon sa pagka failure spiritually. Automatic man gid na basta naa kini siya sa ato kung kita huna-huna pag-ayo sa atong kaugalingon, mahimo kitang murag self-centered, automatic yun na siya nga matagak kita sa espirituhanon nga pagkabagsak. So, there is no Christian way of life
when there is arrogance, no? Wala gyoy Kristohanong pagpangalagad sa dihang adunay arrogance nga mosulod nganhi sa atong kinabuhi. Mao kana siya nga ginatudloan jud kita nga una kita buhat sa mga gitawag nato plano sa Dios sa atong kinabuhi. Kinahanglan double check nato ang atong kaugalingon. Ug mao kanang nagabuhat kita og rebound technique sa katuyoan nga mahimo kita nga limpyo sa tubangan sa Dios. Kay kung aduna kita usa ka sala nan dili man madawat sa tubangan sa Dios ang atong ginabuhat, dili man gitawag nato mahimong divine good. Kinahanglan gyud nga ma-double check nato ang atong kaugalingon. Magamit kita sa 1 John 1:9 para nga mubalik kita sa pagpakig-fellowship kauban sa Dios, and then mahimo kita nga puno sa balaang espiritu. Kay sa atong pagpangalagad, hinumduman nato mga kaigsuonan, no? Dili kini siya influensya sa energy of the flesh, no? Kining nagapangalagad kita, energy kini sa spirit. Mao kana siya nga kung energy of the spirit, nagpasabot nga absent din ha ang arrogance. Walay mga wrong motivation din ha, no? Walay mga panghuna-huna nga sukway sa kabubuton sa Dios din ha. Busa bantayanan kini alang sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi, kay maura ba kini siya nga klase nga sala ang dali kayong mo gawas atong mga panghuna-huna. Especially kining gitawag nato preoccupation with self. So instead nga preoccupation with Christ, na preoccupied na hinoon kita sa atong kaugalingon. So nana din ha ang actually series kining atong pagtuon, mga arrogance kini siya nga pagtulon na atong gina-series karon sa katuyuan nga masabtan nato og unsa ang pamaagi sa gitawag natog protocol plan of God nga magapangalagad kita nga naa kita sa divine power, no? In fact, atong ginatudlo katong protocol plan of God, especially katong delegated divine power, no? Nga mag-start gud siya sa pagkapuno sa balaang espiritu. So ato naman lang ginatudlo kanunay nga kung wala kita mapuno sa balaang espiritu, wala gyud Christian way of life nga magapanghitabo. So mao kana nga para mapalayo kita sa arrogance, especially nining preoccupation with self, kinahanglan nga mogamit kita sa 1 John 1:9. Mao kana siya ang pamaagi nga ma-restore kita dito sa gitawag nato pagkapuno sa balaang espiritu. At the same time, automatic man na siya. Once nga we are filled with the Holy Spirit, we are in fellowship with God, we are experientially sanctified, and then nagpasabot nga ang atong pagpangalagad dili energy of the flesh kundi energy of the spirit. Importante kana, no? So sins of the arrogance complex include jealousy. Apil po ni siya, no? Kining jealousy, then bitterness, vindictiveness, implacability, no? So kining mga pagbati kay kini resulta man ni siya sa ato ang gitawag natong emosyon, kining pagkasina, kining maghuna-huna tag murag dili kayo maayo o kapait, kining mahimo kitang murag mahinukmanon, kining wala kitay kaluoy, no? Nya nakitay mga revenge, no? Revenge motivation. Murag nahaluan na din ha, no? Actually kini padulong na po ni siya sa cosmic to, no? And then revenge function, kining gossip, slander, maligning, judging,
no? And then inordinate ambition. And then inordinate competition. So, kini sila, mao ni sila ang gitawag na to manglabas pag naang arrogance sa atong kaugalingon, no? Mo explode yun na sila, mo explode. Primero sa sulod na niya nana sila sa sulod, ready to exist na sila nga wala nimo gidahom nga mulabas, no? Pero once nga namanggod ang arrogance sa ato ang kaugalingon, mukuan gyud na siya, mo gawas na siya. Mulutaw na siya, no? In fact, makita nato ni siya sa mga tao dawing nagabuhat sila, naga-action sila, nagasulti sila, makita nato ang gitawag nato mga kinaiya sa usa ka tawo nga nay arrogance, no? So dali maditikan nato kini siya, no? Kunya kita nini kung dili nato mabantayan nata dinhi, now nagpasabot nga ang atong kinabuhi pagyod napagi dapat nga i-refine ang Ginoo, napagi area sa atong kinabuhi nga dapat trabahoon sa Dios. Kay dili pa ready ang ato ang kinabuhi sa Christian way of life once nga napa ang arrogance. Mao man bitaw na nga kato si Apostol Pablo, nakaagi gito siya og providential preventive suffering. Kaya ang tuyo dito nga ma-refine sa ang arrogance sa iyang kinabuhi. Arrogance man ang gisgutan dito katong providential preventive suffering. Ngano nga naato siya ang katuyuan dito sa Ginoo sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga ang arrogance makuan pa gyud, ma-refine, matanggal, no? Hantod nga mapulihan og humility or pagpaubos, no? So sa diyan nakasabot si Apostol Pablo sa grasya sa Dios kay grasyoso baya ang Dios, no? Di baya nato pwede mapareha ang Dios sa tao nga kita mo react dayon ta og dali-dali, no? Ang Dios wala man siya ay gitawag nato kuan god kanang pagkasuko. Say makabasa kita sa Biblia pagkasuko pero dili man na siya language of accommodation man na siya din ha. Ang Dios atong nakita din ha nga regret siya, no? Language of kuan man na siya, language of accommodation man na siya. Either anthropomorphism or anthropopathism, no? So kung naghisgot mahitungod sa iyang mga pagbati, gitawag na to anthropopathism. Pag naghisgot sa iyang mga physical nga parts, naghisgot sa anthropomorphism. Now, atong bantayan kini siya kay ang Dios makabasa man gud sa atong mga panghuna-huna. Mabasa niya bisan man ang nasa sulod sa atong kalag. Kita lagi, kuhan ra kaita, kumbiyansa ra kaita, kunya gusto ta nga magpartisipar sa mga buluhaton, bisan wala masubay sa gitawag na tog protocol ang ato ang pagpangalagad. Mao man ang usa ka butang dinha nga dapat natong bantayan. Nga sa pagpangalagad nato sa Ginoo, dili kini siya atong pirsa ang atong ginasaligan. Naay pirsa nga gihatag sa Dios nganhi kanato nga maka-counter attack o maka-counterfeit sa gitawag natog atong kaaway. O mo kana ang supernatural power of the Holy Spirit. So, mo kana siya ang pagpangalagad nga diin madawat sa tubangan sa Dios. Dili tong energy of the flesh, no? Kundi ang energy of the Spirit. The power of the Holy Spirit. Now, kano sa man ka na magapanghitabo? Kanang when we are filled with the Holy Spirit. So, when we are filled with the Holy Spirit, that means we are absent from
arrogance, no? Absent from sin, no? Kay dili gid mahitabo nga filled sa Holy Spirit either nay usa ka sala or nabay arrogance diya sa atong kinabuhi. Kinahanglan matanggal gina siya, no? Mawala gina siya. O mupuli gid ang grasya sa Dios nga diin mo'y magatrabaho sa sulod sa atong kinabuhi. Now, arrogance is never an isolated sin. Now, nganong gisulti kini siya nga arrogance is never an isolated sin. Wala man na siya nag-inusara, daghan man na siya kauban, no? In fact, pag mag-adto na ta sa mga pagtulunan sa arrogance gyud, pag tigi-tigihon nato na pertin daghanan ni ana, no? O beneath the weakness of vanity, mo niyang gisgutan, no? Ilalom ni ining kahuyangon sa gitawag natong pagka-arrogante. Now, dinhi atong nakita, matingala kita nga nay mag-exist, no? Mag-exist nga unobserved or unexpected multitude of mental attitude sins. Meaning, basta na gani ang arrogance, magkanit-kanit gina siya, no? Nay manglabas ana o mugawas niya na nga wala na to damha, wala na to gidahom, wata nag-expect, pero manggawas na siya. Kaya nga naman, mo na siya, kung sa, murag sa armas pa na siya, murag Thompson. Nga usa ka bala, daghan ang manglabas, no? Dili pareha tong single shot nga pagtira nimo usa lang ka buok. Kini siya murag Thompson. Once nga nata nining arrogance, ang atong kinabuhi gyud magkapuliki gyud panagang nining manglabas sa ato ang mga huna-huna, kining mental attitude sins, no? Kay manggawas gina sila, no? So mo niyang gisgutan dinhi, beneath the weakness of vanity lurks a multitude of mental attitude sins. And when pride is frustrated or pressured by adversity, a chain reaction is triggered. No, so matriggered pa gini siya, no? Atong nakita din ha. Kay usually mo gining magapanghitabo pag na kay arrogance, pwede man ka ma-frustrate gyud. Kay ngano man kining frustration automatic gini siya nga resulta sa arrogance. Kay ang ato bayang kinabuhi, kung natay arrogance, gusto na to nga either mailhan ta, yan ay musupo sa tuwa, na ay mo babag sa tuwa, no? So natay mga negative reaction. Posible nga ang frustration, ang disappointment, musulo dahil niya na. Kay mo man na iyahang resulta, no? So, bisan na lang gani siguro sa people testing. Naibalo kita sa people testing. Bantayanan biya kayo gining people testing ba? Kay kung dili ta magbantay nini, dili ta matngon nini, ang people testing na to nara sa close na to nga mga tao. Nara sa mga tao nga nasa palibot na to. Pwede gani pagagamiton ang member of the family sa people testing. Unya, ma-divert na din ang ato ang spiritual life. Magiging carnal na. So, mo kini mga kaigsunan, usa ka butang atong bantayan kanunay kining arrogance complex, no? O mabitaw ka na sa mental attitude sins, ang arrogance, bantayanan gid kana siya, mabayan ay nakapahulog ni Satanas, no? Sa Isaiah 14:12-14, no? Ibalo kita din ha nga tungod sa pagka-arrogante ni Satanas nga gusto siya nga mulabaw pa sa Dios, hagbong na hinuon siya, no? O sa ato pong kinabuhi, kung naa pa kini sa atong kinabuhi, nagapilit pa kini sa atong kinabuhi,
nan wala gyud kitay negosyo diha sa pagpangalagad. So kung napa ka nato ang pagka-arrogante, wala kitay katungod diha sa Kristohanong pagpangalagad. There is no Christian way of life when there is arrogance. Now, padayon kita, no? Diri, latent antagonism, kini, kuyaw na ni, no? Kung maabot na din, no? Na yung mga tinaguan nga gitawag na to sa atong kaugalingong murag gibakakan na to ang atong kaugalingon, no? Nga diin, ang atong kinabuhi na ay pag-upos. Halimbawa, na usa ka tawo nga magatudlo, mahimo kitang oposisyon. Bisan man kita magtudlo tas pulong sa Dios, pwede nga naay oposisyon. O kung nailay magtudlo, pwede pod nga kita ang mahimong oposisyon. Pwede pod kita mag-compete, no? Murag ikumpara nato ang atong kaugalingon nga to sa uban. Or kaha hostility. So antagonism ba, no? Kanang para sa tuwa murag kuan gyud. Grabe ang paglihok sa pagka-arrogante sa usa ka tawo. Kung naa kini siya. And then like jealousy, bitterness are brought to the surface. Manggawas ni sila, no? Manggawas ni kining kasina o kapaitan. Murag para sa imuha, murag lain kay imuhang kinabuhi, manglabas ni sila. And in self-righteousness, the believer retaliates with judging. Kinipod, bantayan na po ni siya. Kana magunahuna na tang murag kita ang matarong, kita ang maayo, kana bantayan na lang siya kay ang mahitabo mong gunyana, mupadulong ni siya sa pagkamahukmanon, paghukom. Mabitaw na nga parang maiwasan, dili gyud nato dapat ikumpara ang atong kaugalingon nga to sa uban. Wa yun, ayaw ibutang ang imuhang kaugalingon nga to sa kahimtang sa uban. Di ta dapat magkumpara, no? Ug unsa man sila, pasagdi lang sila. Ilahan na sila. Pwede ta mag-pray sa ilaha, pwede ta magtabang sa ilaha. So, kung unsa may ilang kahuyangon, pasagdi lang sila. Pwede ka makatabang sa ilaha kung gusto kang makatabang, pero kutob rin din ha, sa doctrine of privacy, no? Dili na kita dapat mulapas pa din ha. Kay, kung mulapas ta, padulong ta diri sa judging, paghukom. And then, ang mahitabo pa yun, delikado kung ato pang itabi-tabi. Gossip, no? Gossip, then vengeance. Pagpanimalos. Manglabas man ni siya. Or open defiance against anyone who threatens his fabricated self-image. So, yun na ang mahitabo, no? Pwede na po ni siya manghilabot sa nga to sa uban. Bisan kinsa pwede niyang hilabtan niya, magbuhat-buhat ni siya mga istorya nga diin pwedeng makadaot nga to sa uban. So bantayanan kini siya. So as the sins of arrogance become operational, norms and standards built on virtue collapse and the spiritual life disintegrates. No. Lisod ni siya kung yun aning atong kinabuhi. Kung magpabilin ang sins of arrogance, o kaha, kadali lang. O kaha kung ang sins of arrogance atong makita din ha, mahimong operational sa atong kinabuhi, meaning na naglihok sa atong kinabuhi, ang atong norms and standards nga diin naka-built on virtue
Meaning, imbis na nung tatay mga norm and standards nga nakabasis sa Diyos nun nga mga kusog or Diyos nun nga mga doktrina, mawala kini siya or makulaps kini siya, and the spiritual life disintegrates. So, yes, automatic man yun na siya, mawala ang atong pagka-espirituhanon. Ang kabubuton ba sa Diyos ato ang magkinabuhi kitang espirituhanon unta, kung pwede lang sa tanang panahon. Dili lamang sa usa ka oras, dili lamang sa panahon sa Domingo, kundi unta sa tanang panahon. Apan, lagi kay naman tayo old signature, ang atong old signature, naman go'y trend siya, no? Nasiya'y mga kagustuhan sa iyang kinabuhi. Nasiya'y mga area of weakness, napod sa mga area of strength. Pero ang iyang area of weakness o ang iyang area of strength, kining tanan, walay kapuslanan sa tubangan sa Diyos. Yes, ang weakness, sigurado kita niya na ang way pulos. Pero nasa area of strength. Ang iyang area of strength, siguro, mahimo siyang asceticism. Mauro ba na anindot na itong pagkatunan na usab sa sunod nga Huwebes, no? Kang asceticism, gwapo po na ang subject. Kinahanan po nato ng mabantayan, no? Kay para ma-identify nato kung sa human God o kung sa divine God, no? Kay kining asceticism malinglahon kay ni siya, no? Daghang mga tao nga mahimog yung failure dire. Mga magtotoo mahimong failure dire, no? So kung dili man magtotoo, yes, gisaligan nila ang ilahang pagka moralist, no? Now, diri atong nakita kung operational gani ang arrogance, automatic gyud makulap sa ato ang spiritual life. There is no spirituality when there is arrogance, no? And there is no Christian way of life when arrogance exists, no? So the believer removes himself from the objective reality by exchanging the grace policy of God for his own system of self-importance and hypersensitivity. So, mawala na siya sa, imbis ang plano sa Diyos, ang kabubuton sa Diyos, maunta nga magkinabuhi siya nga in fellowship with God, magkinabuhi siya nga gigamhan sa balang espiritu, dili na. Ang nagagahom niya, ang iyan ng kaugalingong mga panglantaw. Ang nagagahom niya, ang iyan ng arrogance, ang iyan ng provision lust, no? Or unsa ba na nga nagasulod na sa iyahang pangisip. Mahimo na pud siyang gitawag na to og garbage in the soul, no? Na nagsulod na ang mga dili maayo diha sa iyahang kalag. O ang usa ka magtotoo nga naa gani dinhi nga kahimtang aw wala gid kay makuha ana niya, no? Wala gid na siya makuha diha sa Ginoo tungod kay kung garbage kani ang nasa sulod sa iyang alimpatakan, kuan man gid na automatic man gid na siyang failure sa Christian way of life. Mao kana nga kinahanglan makabalik na pud siya. Kung saan pagbalik, 1 John 1:9 na pud na siya. Hinahinay na pud og balik siya sa pagka-espirituhanon, balik sa pagpakig-fellowship diya sa Diyos, pagkinabuhi nga experientially sanctified, no? So, gamay man lang gud nga ligas ning ato ang kinabuhi God tungod kay ang gubat man gud niini nasa atong kalag. Yang atong kalag gamay ra nga bikil, maliso man gud. Naman gud din ang human viewpoint, good nga na divine viewpoint. Pero usahay magdominar ang human viewpoint, matingala kita nga gusto man unta nato magkinabuhi nga espirituhanon, apan di ay ni bagsak man kita sa
tawhanon o pagkakalibutanon. In fact, kining mga bersikulo nga nasa ubos dinhi nga atong tagsa-tagsaon karon pag basa, makita nato og unsa ang kinabuhi sa usa ka tawo nga adunay gitawag nato og arrogance, no? So mawala siya sa iyang pagka-objective. So ang mahitabo sa iya, makambyuhan niya ang grace policy of God alang sa iyang kaugalingong sistema nga mao ang self-importance and hypersensitivity. Mao kini mo puli sa iya, no? So no longer able to apply doctrine, he lives by emotional reaction to life and becomes enslaved to the trends of his sin nature. So dili na niya ma-aplikar ang mga doktrina ni ini. Kanang impersonal love for God, di na niya na impersonal love for all mankind, di na niya ma-apply, no? And of course, samara pud nga nagpalayo na pud siya sa Dios. Do dili man gid siya mawala sa iyang pagkaanak sa Dios, sa iyang pagkaluwas, pero ang iyang kinabuhi murag na out of fellowship na pud siya. So kung ma-out of fellowship na pud siya, dili na pud niya matagamtaman ang kinabuhi nga espirituhanon, ang kinabuhi nga naa dinha ang tinuod nga kalipay. Kay ang tinuod nga kalipay naman lang gyud sa pagkinabuhi nga espirituhanon, wala namang gyud katumbas niya na, no? Ang mga butang sa kalibutan, mga temporaryong butang sa kalibutan, dili man gyud siya makahatag og genuine happiness. Ang genuine happiness na lang gyud sa pagkinabuhi nga espirituhanon. Kung sharing the happiness of God, katong sa edification complex of the soul, no? The penthouse, ang pinakataas nga level niya na, mao na ang sharing the happiness of God. Mao na ang kalipay nga iya sa Dios. Now karon dili man na siya makaplagan nato siya sa kalibutanong mga butang. Kay makaplagan man lang nato kana siya sa dihang nagatubo kita ngadto sa pagkahamtong, sa dihang adunay mga doktrina nga atong kalag, ug sa dihang kita puno sa balang espiritu, and then nag-operate kita, pinagi niya ng duha ka power option, the power of the Holy Spirit and the power of the Word of God in our soul. So, mao kana siya nga mo resulta ang genuine happiness sa atong mga kinabuhi. But kung na gani ning gitawag nato self-importance and then hypersensitivity, wala gyud kay makuha nini, wala gyud kay matila nini nga kinabuhi. Kini naghatag lang ni siya og pagsakit sa atong kaugalingon. So no longer able to apply doctrine, dili ni siya maka-aplikar sa mga doktrina. Mga faith trees, di niya na ma-apply ang faith trees, no? He lives by emotional reaction to life and becomes enslaved to the trends of his sin nature. Mahimo na po ni siya, maulipon siya sa iyang old sin nature. O ang old sin nature niya, mao na po na ang nagkontrolar o nagdumala, nagdominar sa iyang kinabuhi. So moral or immoral degeneracy possibly to the state of psychosis. Now, unsa man ning psychosis, no? Usahay kung moadto kita sa mga medical term, murag laing paminaw, no? Pero kung imong tanawon kining usa ka tawo nga ingon ani, yes, murag naa jud kay mapansin nga murag lain, no? Kay kini manggod nga tawo nga nasa state of psychosis, kasi pag arrogance ang tawo, wala gyud, wala na kinabuhi sa realidad. Ang usa ka tawo nga arrogance, wala na kinabuhi sa realidad. Nagkinabuhi siya sa iyang kaugalingon nga mga ambisyon o pangandoy. So partial or complete withdrawal from reality. Dili siya makakinabuhi diha sa
kung unsang tatoy dapat niyang nasabtan sa pulong sa Dios, kung unsang tatong pagkinabuhi nga espirituhanon, dili siya maka-stay diha, di siya makabarog dinha, no? O ang iyang panghuna-huna dili makabarog sa kung ato mang tun-an ang gitawag nato Christian's integrity, dili makabarog siya dinha, no? So mahimo siyang walay integridad. Mahimo siyang nagkinabuhi nga ning sukwahi sa plano sa Dios, ning sukwahi sa kabubuton sa Dios. So mo kini nga adunay warning regarding arrogance, no? Warning regarding arrogance and its outgrowth of interrelated sins. So appear in such passages para nining sa Roma 12:3 atong pagbasahon kini siya mga bersikulo, no? Dinhi na kita karon sa mga bersikulo, no? Importante nga atong mabasa kini siya. Sa Roma 12, naibalo kita, siguro familiar kayo ninyo kini, kay permanente na itong ginagamit kini, labi na sa 1 ug 2, no? Pero diri kita dito sa 3, no? Kay pinaagi sa grasya, nga gihatag kanako, agdahon ko ang matag usa kaninyo, sa dili paghuna-huna ug labaw kay sa angay niyang huna-hunaon, mahitungod sa iyang kaugalingon. Kundili nga maghuna-huna hinuon siya, uban sa kaligdong, ang matag usa sibo sa gidakon sa pagtuo nga gibahin sa Dios kaniya. Now, nahibalo kita nga ang tao kung atong tanawon nagit sa iha ang pagka garbuso, kaya naman si old signature. Nagit niya ang pagka mapahitason, o siguro ibutang na lang nato, nasa pagka-legalista ang tao, no? And then once nga naghunahuna siya nga taas siya sa uban, mao kanay usa ka delikado dinha, no? Kay bisan man si Apostol Pablo nagsulat siya niini sa Roma 12, kung basahon nato ning 1 ug 2, naghiskot kini mahitungod sa paghalad sa atong kaugalingon nga espirituhanon nga buhi ngadto sa Dios. Buti pasabot nga diin walay contamination sa arrogance. Walay contamination sa pagpataas sa atong kaugalingon. Busa, pagabot diri sa verse 3, ihang gisulat kini siya nga dili kamo maghuna-huna ug labaw kay sa angay niyang huna-hunaon mahitungod sa iyang kaugalingon. Kanang paghuna-huna ka nga taas ka sa uban, no? Sumuli ang gisgutan din Kay pinagi sa grasya nga gihatag kanako, agdahon ko ang matag usa kaninyo sa dili paghuna-huna ug labaw kay sa angay niyang huna-hunaon mahitungod sa iyang kaugalingon. Humility ang ginatudlo diri sa tuwa, no? Tudloan kita og usa pagkinabuhi diha sa pagpaubos. Dili kasi ang approbation last man God, no? Dali kayo nga moabot sa tao, no? Kita siguro kay nagatuon kitag doktrina murag dali na tong masilip ni siya, no? Dali na tong makita nga approbation last na po ni siya, nag-after na po ni siya og pagdaig sa tao, no? Gusto na po ni siya nga gustong musikat, no? So murag mo mong gina ang tendency gud sa tao god. Hangtod nga dili siya ma-mold into Christ-like character. Pinagi sa mga doktrina diya sa iyang kalag, kay ang mga doktrina sa iyang kalag mora man gyoy makausab sa iyang kinabuhi. Wala namang gilain, no? So once nga ang doktrina na nasa iyang kalag,
mo'y muusab sa iyang kinabuhi. Ma-change ang iyang attitude good into Christ-like character. Nganuman, when he is filled with the Holy Spirit and he is loaded with Bible doctrine, kanang duha ka power option, power of the Holy Spirit o power of the Word of God, sigurado gyud kita niya na ma-change ang imong ugali. Ma-change ang imong kinaiya. Mo-produce gyud na siya og Christ-like character. Nga kanang hisgutan usab sa Galatians 5:22-23. Apan kung dili kita dinhang aside, nakita sa arrogance, nagunahuna kita sa atong kaugalingon, nga mas taas ngadto sa uban, sa unahang mga bersikulo, delikado mo guning arrogance, good ba? Kaysa ako nang giingon, diri gyud na tagak si Satanas. O bisan man ganin si iba, no? Diri na tagak siya. Gusto na siyang mahibalo sa. Gusto na niya nga ang iyang kinabuhi sab mahisama sa Dios. So, gilingla siya sa bitin. So, linlagid siya. Mga arrogance na siya. Ug sa ato pong pagkinabuhi, hangtod nga dili kita nagabantay niini, dili ta aware niini. Now, makasulod kita dinhi, malukluk ta dinhing area. Nya wala na kita nagabantay nga sa ato di ay usahay nagunahuna kita nga nagapangalagad kita sa Dios. Nagunahuna kita nga nakita sa pagpangalagad sa Dios, wala na to mabantay nga diin di ay natagak na kita dito sa pagka-arrogante. Busa, diri sa Roma 12:3, gitudloan gyud kita dinhi nga kinahanglan bantayan gyud nato ang atong kaugalingon. Hangyo kini ni Apostol Pablo matud pa niya. Kay pinaagi sa grasya nga gikahatag kanako agdahon ko kamo matag usa ka ninyo sa dili paghuna-huna ug labaw kaysa angay ninyong huna-unaon may tungod sa iyang kaugalingon. Kung dili nga maghuna-huna hinuon siya uban sa kaligdong ang matag usa sibo sa gidakon sa pagtuo nga gibahin sa Dios kaniya. Mao kini ang sa Roma 12:3. Now, napay laing mga bersikulo dinhi ato puning pagtagad ang uban, no? Ang Episo 4:31. Ato ning hotdon siya pagbasa, no? Sa Episo 4:31. Isalikway ninyo ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang pagpanghimaraot. Now, nganong gisulti niya kini dinhi sa 31 kay sa 30 manggod naghisgod siya dinhi ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Na nagapuyo ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Now, nagpuyo ang balang espiritu sa atong kinabuhi, unyag naa kini kanato, kining gitawag tong kayugot, kapungot, kasuko, mga singkahay o pagtampalas, lakip ang tanang, pagpanghimaraot. Kung naa kini nga kanato, now, unsaon na lang, no? Muratag nagpapuyo og bisita nga diin wala na to gi insakto pagtagad. Murag nagpapuyo ta og bisita nga atong gihinginlan. Ang balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi, murag dili siya welcome sa atong kinabuhi. Nganuman, nagkinabuhi man kita nga samara nga wala nato siya gi-welcome sa atong kinabuhi kay wala man kita magkinabuhi nga espirituhanon. Nagkinabuhi man kita sa sala. Nagkinabuhi man kita sa arrogance. So,
Dapat dayunta kay naman ang balang espiritu nga sa sulod sa atong kinabuhi. Now, just remember nga dili lang balang espiritu ang nagpuyo sa sulod sa atong kinabuhi, no? Even the Lord Jesus Christ napod sa sulod sa atong kinabuhi. Even God the Father napod sa sulod sa atong kinabuhi. Ang tulo ka personas nasa sulod sa atong kinabuhi. Kunya nagkinabuhi kita nga ingon ani, so gigrave na to. Labi na ang Holy Spirit gigrave na to. Na wala nagpasabot nga magsubo ginang balang espiritu ha. Gitawag na sab kini siya og language of accommodation, no? Anthropopathism na po nang gisgutan dinhi, no? Kay ang Dios baya wala baya gyoy kasubo. Di gid pwedeng mag-uol siya. Ang Dios malipayon gyud sa tanang panahon. Ug walay surprising para sa Ginoo. So ayang gisgutan dinhi nga dili na pod maka-function ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Once nga naa kining gitawag nato kayugot, kapungot, kasuko, mga singkahay o pagtampalas, lakip na ang pagpanghimaraot. Di siya kalihok. Nasya sa sulod, pero dili siya ka-function. Mabitaw ng kung natuna naman nato ang the two negative mandates, mo kining gisgutan din eh. Do not grieve the Holy Spirit, do not quench the Holy Spirit. Nya, nay two positive din ha. Ang two positive mandates din ha, naghisgot mi tungod sa be filled with the Holy Spirit and walk by means by the Holy Spirit. Sa Ephesians 5:18, number 1, mao kanang iyang gisgutan din ha. Positive mandates ka na siya nga magpapuno ka mas balang espiritu. Kay mo ka ng paagi nga magiging espirituhanon mo. May power mo nga mopildi sa mga kalibutanon nga mga pangandoy. Walay power sa pagkinabuhi nga unod nun. And then walk by means of the Spirit. Sa Galatians 5:16. Nga sa atong pagpanglihok, sa atong pagpangalagad, kanunay nga ang balang espiritu mo'y nagguyod na to, nag-influensya na to, nagtulak na to diya sa pagpangalagad sa Diyos. Kaya dili man gyud energy of the flesh ang pamaagi sa pagpangalagad. Dili man madawat ang energy of the flesh. Mo kanang gisgutan din na sa Roma 8:8 nga atong pagbasahon sa makadyot, no? Roma 8:8. Usahay ang tao mong nagunahuna ang tao nga magbuhat og maayo ngadto sa Dios. Pero para sa Dios dili madawat kana siya, no? So atong basahon. Nagaingon dinhi Roma 8 bersikulo 8, no? Ug ang mga ana sa unod dili makapahimuot sa Dios. Kung nagapangalagad kita nga unod nun, nagapangalagad kita nga tawhanon, dili gina siya madawat sa tubangan sa Dios. Walay laing madawat sa Dios. Ang katulang trabaho sa espiritu sa sulod nato. Kana lang gid siya. Mao lang gina ang pagkinabuhi lang gid nga espirituhanon. Wala na laing alternative pa niana. Dili na gid nato pwedeng pulihan sa atong ability, sa atong talent, sa atong wisdom, dili na pwede na, no? Walay mabuhat ang tao independently sa plano sa Dios nga madawat sa Dios. Kinahanglan gyud kanunay kitang dependent sa power of God. Dependent sa power of the Holy Spirit. Mao lang gina ang pamagi nga diin ang atong Christian way of life adunay value sa eternity. So more gina, no? Wala man, dili man nakafocus kita sa rewards in eternity kay automatic man ang ihatag kanato sa malabot ng mga adlaw. Ang atuwa og unsay karon nga magkinabuhi kita nga diin mahimo gyud nga kung pwede lang dili wasting of time. Dili gitawag nato og dili madawat sa tubangan sa Dios. Now,
dili po sa 1 Timothy 6:3-5 na po gisgutan dire, no? Sa 1 Timothy kapitulo 6, magsugod kini siya sa 3 ngadto sa 5. Nagaingon din akong pagbasahon. Kung aduna may tao nga magatudlo nga sukwahi niini og walay pag-uyon sa maayong mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo ug sa tuluhan nga sibo sa pagka-Diosnon. Now, actually nagisgot kini siya may tungod sa ang pagkinabuhi nga Diosnon, no? Kini siya nagapaburot sa iyang kaugalingon. Siya walay alamag, gikabuangan niya ang pagpakiglantugi o pagpakiglalis bahin sa mga pulong nga musangpot sa kasina, pagbahin-bahin, pagsulti sa pagdaot sa uban, dautan nga mga katahap, o paglalisay sa mga tao nga dunot og panghunahuna ug nakabsan sa kamatuoran nga nanagdahom nga ang pagka-Diosnon mo'y paagi sa pagpakaganansya. Now, pagkanindot nini nga bersikulo, I just hope nga isulat ninyo kini siya, no? Pwede ninyo kini siyang mabalik-balik sa pagbasa, no? 1 Timothy 6:3. Then, Hebrews 12:5, dagan kita sa unahan, no? Kaya nga itong oras sa kusugpod nga nagdagan, no? Diri sa Hebrews 12 verse 5. Og nahikalimot ba kamo sa tambag nga nagasangpit kaninyo ingon nga mga anak? Anak ko, dili mo pagtamayon ang pagpanton gikan sa Ginoo, ni magkaluya ka sa diha nga pagabadlungon ikaw niya. Kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang ginahigugma ug nagalatos sa matag usa ka anak nga iyang ginasagop. Now, hinumduman nato, ang Dios dili gyud gusto nga magkinabuhi ta nga outside of God's fellowship. Kay nagyo disiplina dinha. Tungod kay ang ihang anak nga higugma dili niya gusto nga maglunang, magpadayon diha sa pagkinabuhi nga outside sa pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Ang iyang katuyuan nga kita kanunay naa nakasanday diha sa iyang mga plano ug katuyuan sa atong kinabuhi. Nagasunod kita kanunay sa kabubuton sa Dios. Muna, importante ka na siya, no? And then, kining James 3, nindot po kini, no? James 3. Sugda na to sa 14 nga to sa 16. Dili nagaingon, apan kun ugaling sa inyong mga kasing-kasing, ado naman kamoy kapait sa kasina og dinalo nga tinguha sa pagpauswag, ayaw na lang ninyo kini ipanghambog aron dili kamo makapanghimakak sa kamatuoran. Verse 15. Ang maong kaalam dili ingon sa kaalam nga nagagikan sa kahitasan, kundili yutanon, tawhanon ug yawanon. Now, lisod-lisod kay kini, no, kung kining hisgutan din sa verse 15. Kuan kini siya. Kinahanglan magmatngon ta niini kay pagsulti pa niya dinhi, ang maong kaalam dili ingon sa kaalam nga nagagikan sa kahitasan. Halimbawa, magtudlo ko. Nya sa akong pagtudlo naday arrogance. Magtudlo ko naday kapait. Magtudlo ko naday mga dili maayong motibo sa akong kinabuhi. Sumingon sa diri sa verse 15, ang maong kaalam dili ingon sa kaalam nga nagagikan sa kahitasan. Buti pasabot,
kana nga kaalaman na dili na iya sa Dios. Ngayon dili man iya sa Dios. Contaminated. Dili madawat sa Dios ang ingunana ang kahimtang. Now, ang nakapasubo pag inini, kay gisumpayan niya diri sa ubos, matupan niya, kundili, yutanon, kana daw nga kaalam, yutanon, tawhanon, ang pinaka lisod pagyud kayo, kay yawanon, matupan niya sa ikatulo, yawanon. Dili lang siyang dili gikan sa kahitasan, yutanon pa siya, tawhanon, and then yawanon. Mabitaw na, sa dihang ako nagabasa niini, nakaanak ko bahin ko, dili gid basta-basta magtudlo, no? Dapat, pag magtudlo gyud ta, dapat limpyo tagikan sa pagka-arugante. Kaya kung nasa tuwa ang pagka-arugante, basin diri kita mahulog sa James 3:15, no? Mao kana kinahanglan gyud ang 1 John 1:9, pagkahuman sa 1 John 1:9, humility, importante na, no? Pagpaubos gyud, pagpaubos sa grasya sa Dios. Magpaubos kinita sa grasya sa Dios, buti basabot nga himuon nato nga ang balang espiritu moy mo produce, moy mulihok sa sulod sa atong kinabuhi. Kay once nga ang balang espiritu moy mulihok sa atong kinabuhi, nan kana dili gina siya palpak, dili na siya failure. Apan mahimo siyang failure sa diha nga ang atong kaugalingong kusog, ang atong kaugalingong kaalam mao ang nagpatigbabaw. Yes, bantayan na noy, no? Alang kanako, alang kaninyo nga mga pastor, kanatong tanan nga mga alagad sa Ginoo, nagatudlo biyatas pulong sa Dios. Ug busa importante kayo nga ma-check na tong atong kaugalingon before kita magatudlo sa pulong sa Dios. Puno ba kita sa balang espiritu? In fellowship with God ba kita? Are we experientially sanctified? Kay once nga nakita din ang dapita, dili gyud magiging failure ang atong Christian way of life. Kay production man kana siya sa balang espiritu. Dili man kana siya production sa energy of the flesh, no? Dili kana siya production sa arrogance. Pero kung ana kini nga mga pagbati, sumala pa sa atong gibasa sa Santiago 3, pagsugod dili sa 14, apan kun ugaling sa inyong mga kasing-kasing aduna man kamoy kapait. Okay ni. Problema na ni siya. Kapait sa kasina. Ug dinalo nga tinguha sa pagpauswag. Ayaw na lang ninyo kini ipanghambog aron dili na kamo magkapanghimakak sa kamatuoran. Then pagabot sa bersikulo 15, ang maong kaalam, unsa daw? Ang maong kaalam dili ingon sa kaalam nga nagagikan sa kahitasan. So kini nga kaalam dili iha gikan sa Dios. Kay ang Dios nung kaalam wala kaalam sa balang espiritu. Dili kaalam sa tao. Kay ang kaalam sa tao contaminated sa arrogance. Ug busa mingon sa dinhi, ang maong kaalam dili ingon sa kaalam nga nagagikan sa kahitasan, kundili yutanon, tawhanon, and then yawanon pagyod sa ikatulo. So dili lang kay yutanon, murag diri ra sa yuta, tawhanon, murag kana nga kaalam, kuan lang na, energy of the flesh lang na siya nga kaalam, sa imo lang ng tawhanon nga kaalam, and then yawanon pagyod. Meaning, dili lang yutanon, tawhanon, kundi yawanon pagyod. Nganong yawanon man? Dili man iya sa Dios. Dili iya sa kahitasan. Verse 16.
Kay diin gani ana ang kapait sa kasina og ang dinalo nga tinguha sa pagpauswag sa kaugalingon manausab ang kagubot og ang tanang mangilad nga buhat. So contaminated, no? Meaning nga kung nagapangalagad ta sa Ginoo, naata nini nga kahimtang naata sa gitawag na to pagkaarugante, yes, delikado sa ato ang pagkinabuhi nga espirituhanon. Kay kana siya nga pagpangalagad, yutanon, tawhanon, and then yawanon. Mao kana magbantay kita, no? Isip mga alagad sa Dios, dapat i-double check na tong atong kaugalingon, ang atong motibo, dili approbation last, dili nag-after sa mga praises sa tao, wala nagahuna-huna nga para mo padako, musikat, kundili dapat kanunay nagapaubos kita diha sa gahom sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Kay kung ang gahom sa balang espiritu mo'y nagalihok sa atong kinabuhi, wala diha ang arrogance, wala diha ang pagpaborot sa atong kaugalingon. Kung ang gahom sa balang espiritu mo'y nagalihok sa atong kinabuhi, nahibalo kita nga naa dinha ang pagpaubos. Now, adun na pa ipipila kang mga bersikulo din kining 1 Peter 5:5-6 usab kini, no? 1 Peter 5:5-6. Maingon man usab kamong mga batanon, kinahanglan managpasakop kamo nga masinugtanon sa mga ansyano. Kamong tanan, panagsulob kamog pagpaubos alang sa usa ug usa. Kay ang Dios magabatok sa mga mapahitason apan sa mga mapaubsanon siya magahatag og grasya. Now, halos kitang tanan kwanta ini, no? Pamilyar tanini, no? God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. So, nga naman, nga opposed man siya sa proud. No? Ang usa ka tawo nga diin naa siya din nga kahimtang, dili makalihok ang balang espiritu sa iyang kinabuhi. Dili maka-function. So, nag-grieve ang balang espiritu. Nag-explain na nato na siya ganina, no, sa Ephesians 4 nga ang grieving is gitawag ka na siya anthropopathism, language of accommodation ka na siya. Buot ipasabot nga ang balang espiritu di ay wala siya nagasubo, walay panahon siyang kinabuhi nga na-surprise siya bisan man sa mga binuhatan sa tao. Nahibalo na siya ang three persons of the Trinity in eternity past. Kuha na sila, omniscience na sila. Ubusa, dili na sila magsubo tungod kay nahibalo na sila daan unsay nitabo sa unahan. Kita kay masurprise man ta, ang tao masurprise man, munang makuratan ta, no? Magsubo ta kay nganong nahitabo na siya. Pero ang Diyos, wala, dili magsubo ang Diyos, no? So, apan nakita na to din God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. Ang usa ka magtutuo nga din nagapaubos sa grasya sa Dios, pinasikat sa gahom sa balang espiritu, nagkinabuhi siyang espirituhanon, so tungod sa iyang pagkinabuhi ng espirituhanon, nagaproduce siya sa mga espirituhanong bunga. Ang production niya, tanan nga mga production niya, madawat sa tubangan sa Dios. Mao kana ang gusto sa Dios nga magapanghitabo sa atong kinabuhi. And then, kining solusyon, no? Mo ni mga solusyon kining sa Proverbs 11:2. Proverbs 11:2. Kini ang katapusan nga bersikulo nga atong pagatan-awon.
Proverbs 11:2. Nakaingon din kung ang pagka mapahitason moabot nan mudangat unya ang kaulaw, apan sa mapainumsanon mao ang kaalam. So, mga kaigsoona, no? Wala na gyoy pinaka nindot pa nga dapat magapanghitabo kanatong tanan nga mga magtotoo. Mao nga dapat magpaubos gyud kita sa usa-usa. Humility nga kung pwede lang, no? Sa atong pagkinabuhi ang grasya sa Dios mo'y nagalihok sa atong kinabuhi. Ang grasya sa Dios na ang balang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi, siya ang nagalihok sa atong kinabuhi, siya ang nagaproduce sa atua og spiritual production ug nga kita kanunay lamang nga nagasunod ngadto kaniya. Wala gyud failure din ha. Nagiging failure kita tungod kay na-out kita sa fellowship sa Dios o nigawas kita dito sa dili maayong plano nga diin plano sa atong kaaway nga diin gusto niya nga devastated ang atong spiritual life. So I just do hope nga ang atong pagtuon karon nakita sa arrogance complex of sins, no? Sa milabay nga Bernes atong gitunan ang arrogance skills. Daghan pa kining mga subjects nga nag-iskot sa mga arrogance. Pero probably this coming Thursday atong pagatunan ng asceticism. Para masabtan pud nato og unsa tong mga good nga madawat sa tubangan sa Dios. Human good ug ang divine good atong ma-explain din na, no? Karong Huwebes na usab kana siya. Okay, magatapos kita, magaampo kita. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion. Ako among pagpasalamat sa panahon nga imong gihatag nga hikan namo. Then kami adunay panahon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat Father God sa imong grasya sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Nga nagalihok bisan man sa tag-satag sana mo ka makinabuhi. Kining tanan akong ginapasalamatan, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.